Jenny, ano ba ang naging resulta ng isinagawang investigasyon na ito? James, kinasuhan ng 64 na taong sangkot sa child exploitation dito sa probinsya ng Ontario. Tinawag na Project Aquatic ang investigasyon na ito kung saan 27 police forces ang kumilos upang maaresto ang mga sangkot sa possession at distribution ng child sexual abuse materials. Ayon kay Ontario Provincial Police Detective Sergeant Tim Brown, umabot na sa 348 charges ang kanilang isinampa laban sa mga sospek at nakumpiska rin nila ang 607 electronic devices. Dagdag pa ni Brown, mas nahihirapan sila umanong matrace ang totoong identity ng mga biktima dahil sa AI-generated images. At habang tumatagal niya, ay mas nagiging sophisticated at mahirap matrace ang mga ginagamit ng suspect. Balik sa iyo, James. Jenny, ano ang payo naman ng pulisya upang maiwasan maging biktima ang mga kabataan ng exploitation? James, payo ng pulisya sa mga magulang o guardian ng minor children maging aware sa mga ginagawa ng mga bata habang nasa kanilang pangangalaga. Ilan nila sa mga senyalis na maaari nagiging target na ang mga bata ng child sexual exploitation ay meron sila mga bagong gamit o mamahaling gamit na hindi naman nila binili para sa kanila. Paggamit ng mga bata ng sexual languages na hindi nila usually na naririnig, pag-isolate ng sarili nila sa isang lugar sa loob ng bahay, gaya ng kwarto o bathroom. Meron pang ibang mga senyalis na nasa online, no? James, kaya dapat mahigpit na bantayan ng mga bata, lalo na yung mga sariling gadget na at may access sa online. At lalo na ngayon, James, no, lumalaganap na yung online gaming na nagagamit upang mambiktima ng mga kabataan, James. Tama ka dyan, 100% agreed. Dapat talaga mabantay ng mga magulang ang kanilang mga anak. Maraming salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan 14% ng populasyon ay may edad 18 pababa.